Bureau of Immigration muling nagpaalala dahil dumadami na naman ang nabibiktima ng mga fake websites ng e-travel. May mga nag-comment nga sa mga YouTube videos ko na nakakuha sila ng e-travel QR code pero nakapagbayad sila ng $79. What? Lalo pa guys, dadami ang mga fake website or ang mga scam na link or ang mga nambibiktima dahil lalo na't palapit na naman ang Kapaskuhan. Kaya ang disadvantage naman sa mga nabibiktima, sakalan sila magre-research sa YouTube kung saka nakapagbayad na sila sa mga fake website or sa mga scam na link. At magko-comment sila doon sa tutorial ko kung paano makakuha ng e-travel QR code at magtatanong sila at yung iba ay galit pa kung bakit daw may bayad, kung bakit daw blue QR code ang nakuha at iba pa. Yan guys ang disadvantage kapag hindi nyo pinapanood ang tutorial at nagko-comment lang kayo. Dahil halos naman lahat ng mga tutorial videos ko ay nabanggit na lahat hanggang sa makakuha kayo ng e-travel QR code pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Muli ding pinaalala ng Bureau of Immigration na ang pagre-register sa e-travel ay free of charge. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran. At para makapag-register kayo sa e-travel ay pupunta kayo sa e-travel.gov.ph sa Google Chrome. Pero gaya nga ng lagi kong ginagawa ay ilalagay ko na yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo mapunta sa scam na link. Pati yung mga tutorial ko sa pag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag papunta or pabalik naman kayo sa ibang bansa. And take note guys na kapag pauwi kayo sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas, mapa-Pilipino man or foreigner, ay required mag-register sa e-travel. At green QR code ang makakuha nyo kapag e-travel arrival card ang ire-register nyo pauwi sa Pilipinas. At kapag papunta naman kayo sa ibang bansa or pabalik sa ibang bansa, ay e-travel departure card naman ang ire-register nyo. At blue QR code ang makukuha nyo. Required dito lahat ng Philippine passport holder, pati yung mga naka-dual citizen sa ibang bansa. Basta gumagamit ng Philippine passport. But exempted dito lahat ng foreigner at mga Filipino na foreign passport holder. What? So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.